Ang pag-aaral ay hindi madali sapagkat maraming dahilan para tumigil, pero may ilan pa rin na nagpapatuloy para sa pangarap na nais abutin. Papasok ng puyat, pagod ang katawan at isipan, pagdating ay aasikasuhin pa ang gawaing bahay, gagawa ng mga gawain sa school at problemang pinansyal. Ilan lamang yan sa mga karanasan ng mga estudyanteng nagdodorm, halina't silipin natin sila. Ayan, kung mapapansin mo ay may mga kwarto dito at medyo matarik ang hagdan. Halina't silipin natin ang kanilang kwarto. Ayan, narito pa ang ilang mga kwarto at ngayon ay silipin na natin. Kumusta naman ang karanasan niya sa pagdodorm? Para po sa akin, ang karanasan ko po sa pagdodorm, mahirap, pero masaya naman. Kasi may part na matututo ka sa lahat ng bagay. Like, hindi ka marunong magluto, mapipilitan kang matuto kasi ikaw lang mag-isa sa bahay. Tapos, yung paglalaba rin, tapos yung pag-aasikaso mo sa sarili mo, matututuhan mo kapag nag-dorm. Parang magiging, tawag na nito, magiging mature ka sa sarili mo. Mahirap pero maganda. Mahirap kasi wala mag-aalaga sa'yo. Dito mag-start ka magiging independent talaga. Na wala yung nanay mo na magdidibla ng ganito, magbibigay ng pagkain ng ganito. Ikaw lang talaga, ikaw magsiserve sa sarili mo, ikaw magbubugas ng plato pinagkainan mo. Maganda kasi hindi ka pagod sa biyahe. Kasi yung sa amin malayo talaga. 1 oras bago ka makapunta dito sa city. Tapos, siyempre, sasakay pa tayong shuttle na karagdagan na naman biyahe yun. Na kapag ka boarding ng scholar dorm ka, dito maliligo ka lang. Tapos, kapag medyo late ka na, mabilis kang makakarating dun sa city walk. Tapos, sasakay ka na ng shuttle. Kaya, medyo matatanggal yung hassle sa pagbiyahe. Yun yung maganda sa pagdodorm namin, mahirap din na yun na mapapadali yung biyahe namin papunta sa school namin kasi galing kami sa mga matalaking lugar. Tapos, may magastos din minsan kasi syempre, nag-aambagan din kami para sa mga foods para meron kaming stock for 1 week lang naman. So, ang ambagan lang naman namin is 100. Pinagkakasya na namin yung in 1 week. Tapos minsan, yan sila galing sa Rachel. Nagdadala sila ng mga gulay-gulay nila galing sa bahay nila. So parang mas nakatipid din minsan. Pero minsan magastos dahil din sa mga school rides nila. Kinabukasan ay naabutan namin silang nag-aasikaso ng kanilang lulutuin na carbonara para sa kaarawan ng kanilang classmate at ka-dormmate na si Paz. Para may kainin din ang kanilang classmate mamaya pag gumagawa na sila ng proyekto. Bumaba naman saglit si Pat para bumili ng juice at nang makita niya ang blonde lady ay kinausap niya ito. Mayroon mo na? Di ba, nakain ka kaya? Bye! Balik ka later. Hindi, basta ba, iwanan mo na lang naman mga gamit. Hindi naman ako tatanggap ng iba kung babalik kayo. Alila, kanina ko ba po? Ang palit ko ba? Hindi pa ako makalista. Ha? Sige, di mo kung kahit na yung 610. Yes! Try ko rin ko. Kahit mo ka nang mag-isa. Hindi ba sila nag-guard? Si Ate Bayan na Pag-aaral. si Diana. Bili po.
30. Pagpanik ni Pat ay tinimpla na rin niya ang kanyang binili. Isa lang. Hindi pa nga tapos maghanda ay dumating na ang kanilang mga kaklase. Babe, what if tanggalin, di ba kasi itong sa'yo, wala siyang yung sa loob. Tanggalin ko kaya itong sa'yo para hindi siya. Oo. Ito hindi naman, wala siyang di ba? Pag-isip ko kasi ganyan na naman siya. Malikot ka lang talaga matulog eh. Talaga nun may one time, dito na mahulog na siya eh. Nahulog na siya. Nahulog ako. Habang nagluluto at naghahanda sina Pat at Gladys ay naligo na si Richelle na kakagising lang. Kinuha ni Pat ang map para maglinis sa baba para malinis sa pagdating ng kanilang classmate. Parang di namin na-stop si EJ. Habang si Gladys ay naiwan sa taas para pagpatuloy ang pagluluto. May binibenta po ang classmate. Sino nakatawa dito? Sino nakatawa dito? Sa mga gawain. Pag sa laba kasi kanya-kanya kami. Pero pag sa luto kasi sila Gladys, sa ako sa paglutos ng plato. Paglilinis. Sila. Lahat din kami. Nagawa na. Natapos na ni Richelle ang kanyang labahin at isinampay na rin niya ito sa itaas dahil may espasyo roon para sa kanilang pagsampayan. Bago sila gumawa ay kumain muna sila. Ayon sa ginawang pag-aaral sa Status of Students Boarding Houses in the University of Eastern Philippines, Lawang Campus, sa monthly family income, pinakita na 108 or 42% of the respondents ay may family income na 5,000 below. 87 or 34% ay may 5,001 to 10,000. Also, 36 or 14% ay may 10,001 to 15,000. Samantala, 24 or 10% of the respondents ay may 15,000 above income. Sa degree program, ayon sa pag-aaral ay majority sa mga nagbo-boarding house ay mga BS Ed o Bachelor of Secondary Education,
na may 74 or 29% of the respondents because it is the most in-demand course nowadays due to the implementation of the K-12 curriculum. Another reason is the BS-Ed program offer different areas of specialization. Distance of the boarding house from school. Pinakita rito that 30 out of 48 or 62.5% of the boarding houses are 1 kilometer below from the school. 13 out of 48 or 27.8% are 2 to 3 kilometers. 3 out of 48 or 6.25% are 4 to 5 kilometers. And 4 out of 48 or 4.78% are 6 kilometers from the school. Ayan, at nakita at narinig naman natin ang iba't ibang suliranin na kinakaharap ng mga mag-aaral, ngunit patuloy pa rin sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Marisol Sampang, IC. Ako si Marisol Sampang. Ako, si Mark Asa, IC.